What is up? What's up mga kumag? Nandito na naman nga ang Jack Esparatinyo nagbabalik sa Manila Zoo para magpaalipin sa salapi. At ang pinakahit nga ng taong ito pag napunta dito nga naman mga guys sa capital city ng Pilipinas ay itong traffic talaga. Nakakainis talaga. Nakakailang oras na kami dito paikot-ikot, pasikot-sikot, di pa rin umawante ng maganda. At dahil sa hirap nga ng buhay, inabot na kami ng takip silim para lang kumita ng pira at ng salapi mga guys. Grabe talaga ang panahon ngayon. Ano? Lahat na lang kailangan mo bilhin. Wala nang libre, hangin na lang talaga. Sa mga panahon ngayon mga guys, hindi na talaga relasyon na nagpapasaya sa tao, kundi datong na lang. Wala nang iba. Kasi ano mo relasyon kung wala ka naman pira? Eh di nga. Sinasabi ko sa iyo, maniwala kayo sa akin, hindi. Kayo mabubusog ng puro pagmamahal kung wala man kayong ilagay dyan sa mga tiyan ninyong pagkain. Ay nako, mag-aaway at mag-aaway din kayo. Proban mo. Leesche na lang talaga ang hindi maniniwala sa kasabihan ganayon mga guys. Bahala kayo sa buhay niyo. Siguro kung mayaman kayo, pwede yun. Puro pagmamahal kasi marami kayong pirang supply. Ganon. Anyways nga mga guys, ito nga pala yung pakatapos ng unang part ng trabaho ko ay nagala-gala muna ako dito para naman magkaroon ng laman ng tiyan ko para nga bumili ng pagkain. Syempre ano pag gagawin pagkagabi ay di kakain bukod sa matulog. Undecided nga pala ako kung saan ako pupunta, kung sa Belly Jew o kung sa Domac o kaya dito sa 7 Evelyn o kaya naman kung saan naman. Pero ano isip ko mga guys na bilhin dito muna is yung Star na may box. Grabe yun. Nandito na ako sa loob mga guys. Hindi ako nahiya mag-video dyan kahit papano. Kumapalang mukha, mga feeling kasi ako feeling ako dyan ngayon, sosyal. Grabe kahaba ng voice over flowers ko yun mga guys. Medyo ilang seconds din ako hindi huminga. Grabe ito nga mga guys yung laruan na binigay nila sa akin bago makuha yung order ko dyan. Dati nga mga guys, nung hindi pa uso yung mga gantong pa-buzzer kapag nag-order ka, dati tinanong ko yung sa Jollibee nun, may ganoon sila. Sabi ko, para saan po ba ito? Sabi sa akin nung crew at saka ng manager, yan po ba sir? Ayan po yung ginagamit kapag ka naboboring po kayo, ay pinapatouching po yan sa pagbumukha ng mga tao. Tapos nagulat ako sa sinabi ng dalawa. Sabi ko, abo sara ulo ko. Gusto nyo pag-untugin ko yung mga ulo nyo at mga bumbunan nyo pagbuhuling ko kayo sa dalawa at pagtatupi ko kayo sa lima. Sabi ko ganun sa dalawa. Sara ulo. Tapos ang sabi sa akin nung isa, ay nako sir, hindi mo kaya kaming tupiin sa kung 5 man ang gusto mo tapos pagbubuhulin mo pa kami. Hindi mo magagawa yan, sinasabi ko sa'yo. Sabi ko talagang ganun sa dalawa. Sabi ko, ako pag hindi nyo ako sabi ko sir tinigilan, sinasabi ko sa inyo, tataihan ko dito sa cashier ninyo. Iihiyan ko pati. Tumigil ba kayong dalawa? Hindi na nagsabi, ay sorry sir, pasensya ba, pasensya. Sabi ganun sa akin. Tapos sabi ko, kayo pala Ang tatapang ninyo sa simula. Tapos ngayon nilalabanan na kayo ng tao at ng customer nyo. Hindi nyo naman magawa. Eme lang. Dami sinabi. So ayun na nga, back to the ball game tayo dito sa video mga guys. Kung ano naman pinapakita kong clip dito. Ano bang nangyari? Parang nakalimutan ko na anyways. So ayun na nga, kinaumagahan dyan mga guys ay umuulan na mga guys. At hindi ko nga alam mga guys kung bakit mga guys na lang lagi yung ginasabi ko mga guys. Kakailang guys ka mga lintik Bali pupunta nga pala muna ako dyan sa bilihan ng mga pagkain para naman magkaroon na ng pagkain yung mga uod ko sa dyan. Kasi nagugutom na sila. Susuntukan na daw sila. Sabi niya, uy ano ba? Papakainin mo ba kami o hindi? Go! At syempre dahil hindi ko alam kung paano sila tatalunin dahil nasa loob nga sila ng tiyan o di ko sila mapipitik o kung ano pa man ay di susundin ko na lang mga guys kaysa naman tayo mapahamak at kainin ng intestine natin ng sabay-sabay. Kaya nga sabi ko dyan kay ate sa tender, sabi ko, makikibilisan naman yung pag-serve ng pagkain sa akin kasi nasa delikadong po ang buhay ko ngayon, nasa delikadong sitwasyon po talaga ako, promise. Sabi ba naman sa akin ni ate, maniwala ka sa mga iyan, niloloko ka lang na yan, minamanipulate ka lang yan para mapasunod ka. Sabi, huwag ka maniwala dyan, hayaan mo lang sila. Huwag mo silang tinotolerate. Huwag kang tanga. Sabi sa akin ganun. Gagi, sabi ko kay ate, bakit ka naman ganun ate? Sabi ko, di ka man lang magiging consideration sa tao na nagmamadali para nga na mapapakain na yung mga uod sa tiyan. Ikaw ba, gusto mo bang kainin ka ng buhay ng uod na yan na nasa loob ng tiyan mo na wala kang kalaban-laban? Ano ka ba? Baliw ka ba? Tapos sabi sa akin ni ate, ay naku kuya, wag mong akong pinipikon ngayong araw na ito. Kabubukas lang ng tindahan namin. Baka tadyakan kita dyan sa kinakaupuan mo. Sabi sa akin ganun. Tapos sabi ko, ay sorry, pasensya ka natin. Ay, medyo nabigla lang ako kasi medyo nagugutom na nga ang person. Kaya sabi ko, magpasensya nyo na ako. Sa susunod na lang po ako babawi. Sabi ko ganyan. Sabi ko nga dyan kay ate, pasensya natin sa mga susunod na panahon. Pagbalik ko po dito ay maghuhunos dili na po ako. Di na po ako medyo padalos-dalos sa mga pagsasalita. Sabi ko ganun, pasensya na ba? Pasensya na. Sabi ko ganun. Tapos may pahabol pang imik si ate na sabi, sige, okay lang, basta aayusin mo sa susunod na. Sinasabi ko sa iyo, baka isahog kita dito sa mga tinitinda namin. Sabi ganun sa akin. Ay di yun, nagulat ako sa sinabi ni ate. Tapos sabi ko ba naman sa kanya, cannibal yarn. Tapos sabay dinuroan ko nga yung pagkain. Tapos inano ko yung lamesa nila. Tinaob ko ba. Tapos hinaya ko. So umalis na ako. Tapos tumakbo ko ng mabilis sa labas.
Di ba ga nakakabilib yun? Galing ko, no? Tapos narinig ko si Te habang tumatakbo ako na mabilis palabas. Sabi sa akin ba naman ay, pakyo ka boy, huwag ka nang babalik dito. Tapos sabi ko naman kay ate, double pakyo ka naman, hindi na ako babalik dyan kahit kailan. Pwe, pangit ng lasa ng tinda nyo. Kaya naman dahil nabuisit nga ako doon sa babaeng tindera ng mga guys at napakapangit naman ang mga lasa ng tinda nila, pumunta lang ako dito sa may mall na may fisher dahil dito na lang ako kakain sa masarap na pagkain kaysa sa pagkain nila mga bulok. Pangit pa na nagtitinda, pangit pa ang ugali, pangit silang lahat, mga pangit. Buti na lang talaga cute ang nagbo-voice over tsaka yung nasa video mga guys, Huwag kayo mambabash, video ko to, gumawa ka ng sarili niyong video para kayo naman ibabash ko. Ano, saman-sama naman pati ng tindahan ng babae yun, mainit tapos wala pang electric fan. Buti pa dito sa mall, sa Fisher Mall, mayroong aircon, tapos maganda pa yung tanawin, tapos malamig pa, tapos napakalawak pa, hindi katulad ng tindahan ni ate na bulok na nga, napakasikip pa. Pangit talaga siya. Eme lang mga paruto nito naman. Pinapahaba ko lang yung video kasi medyo mahaba itong itong vlog natin for today's content kasi mga nasa 9 minutes yata pala ito. Oh, grabe. Akalain mo, pagkatapos si Jack Esparot kumain dun sa karinderya na may 2 putahing ulam, pumunta pa dito sa Fisher Mall para lang kumain ng chowky. Tapos hindi pa na satisfaction, pumunta pa sa Billy Joe para kumain ng ganyan ispategi na may bungur, na may ice cream at saka ng burger na may steak. Grabe namang lamon yan, Jack Esparot. Kumakain ka pa ba ng ng pagkain na hindi nakakayanin ng isang tao talaga? Parang 5 tao na kinakain mo Sira ulo ka ba? Parang hindi nakain ng tawag dyan sa ginagawa mo, Jack Esparot Parang lamon na yun Gloto din na yan. Masyado ka ng matakaw ba? Sawa nang nasa tiyan mo, sawa, hindi na uod, promise. Feeling ko nga hindi nakatakawan ng tawag sa terminology na para kay Jack Esparot kundi pagiging masiba talaga. Grabe na. Masiba na yan, boy. Ano na yan, hindi na yan normal. Abnormal ka na. Anyways mga guys, yun na nga. Dahil napakatagal ko na nga nagbubuk dyan at lumipat pa nga ako ng Fisher Mall ng location para lang makapag-book na maganda. Ay by mga guys, inabot pa rin ako na mag-aalas 2 bago makapag-book. At hindi ko pa sinasadya na makapag-book pa na dito sa pinakamahal sa lahat. Grabe. At yun nga, dahil nakita niyo naman sa mga clip kanina na naulan nga at masama ang panahon, ay by nagdesisyon si Jack Esparot na hindi ako sasakay sa motorsiklo dahil mababasa ang taong ito. Kaya naman, nagdesisyon talaga ako mga guys na kahit na anong mangyayari, magbubuk ako ng kotse. Mapa 4-seater ba yan, 6-seater, 10-wheeler, o kung ano pa man ang wheeler yan. Seater pa lang pinag-usapan, laging wheeler. Baliw. So yun nga mga guys, naging walang no choice dyan si Jack Esparot dahil sa Grab nga siya napapunta at napakamahal nga naman ang Grab mga guys kahit anong mangyari dahil sikat nga ang brand na yun. Nakakainis lang sa part na nung meron na sana akong Angkars doon sa Angkas app na may kotse, doon sana ako nakapag-book. Kaso nga lang mga guys, kinancel ang kumag. Nagigigil ako, kinancel ba naman? Sabi niya on the way na siya, tapos biglang nagka-emergency daw. Ang kupal na to, hindi lang siguro nakita na magtitip ako, naglagay ako ng automatic tip dun sa application, umayaw na. Raulo ko talaga, kuya, shoutout sa'yo. Anyway, highway, saka dadaldal nga natin ang mga na-experience natin nung araw na yun mga guys. Nandito na nga pala kami sa stopover ng aming bus station. Ay, bus station ba to? Hindi pala, sa karinderya pala mga guys, sa kainan, sa eatery, ganun. Buti na lang talaga, nakaka-relax ang view dito mga guys. So, butit inabot pa namin yung liwanag dito sa dilim. Kasi malapit na guys dyan maggabi, mga 5 PM na siguro kami naka-stop over dito. Buti lang nabawi nung sama ng loob ko yung napakagandang tanawin doon. Tapos ito naman yung part ng kalsada. Tapos ito yung front view ng karinderya na kinainan namin or nung eatery. O yan mga guys, madalas dyan ang bus station ng MRR nag-i-stop over. Grabe namang hinga mo yan, Jack Esparot. Baka naman mahigop mo na yung nanonood dyan sa atin for today's content. Huwag ka na nga makialam inner self dahil nakabaloktot nga ni ang ulo habang nagbo-voice over dito sa higaan. Ayan, kaya ang boses ko naiipit na. Iwan ko sa'yo. Sa dami nga ng clip mga guys na nakuha natin for today's content, maigi na lang at dito hindi na malulobat ang ating cellphone pag uwi o mapo-full charge pa natin. Sige na, babay na muna.